Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, salamat Ama, muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod pa rin, makaawit, makasayaw sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay muling makakapakinig ng iyong salita sa hapong ito, Panginoon. Dalangin namin na ang mensaheng ipahatid niyo sa pamamagitan ng iyong lingkod ay katagpuin ang mga pangangailangan namin. Patawarin din kami anuman ang mga nagawa namin kasalanan, anuman po ang aming mga naging pagkukulang, Ama, ang iyong kahabagan ang siyang mapuno sa amin. Higit sa lahat po, Diyos, ipinagpapasalamat po namin na sa isang buong taon kami po iyong iningatan, sinamahan, pinagpala, at higit sa lahat po, Diyos, kami po ay inilayo niyo sa anumang mga kasakitan at mga karamdaman, Panginoon. At dalangin namin, Ama, na sa susunod po na panibagong taon, nawa, Panginoon, ay mas maging malalim ang relasyon namin sa iyo. Magkaroon kami ng malalim na pagkakaunawa at pagkakakilala sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod na aming ginagawa. Sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Meron ba tayo dyan? Report din ng mga taon. Ano na pala? Report naman na. Okay, sige. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaniya na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 22. John chapter 1, verse 19 to 28. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabing, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon, tanong nila? Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan, ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin niyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi niyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas sa kanyang salita. Praise the Lord! Yung palakpak ng magbabagong taon. Pwede na po kayo magsi-palakpak ulit. Habang mga palakpak ay inulit po ang mga kapatid. So tayo po ay magninilay po ng salita ng Diyos sa hapon ito. Tanungin nyo nga ang inyong mga katabi. Sabihin nyo, kilala mo ba ang sarili mo? Kasi ho, di ba minsan, dumarating sa punto ng ating buhay na nakakapagtanong tayo sa ating mga sarili na parang hindi ko na yata kilala ang sarili ko. Dumarating tayo sa point of our life na minsan may mga ginagawa tayong alam natin hindi tayo yun. Kumbaga parang na-impluwensyahan ka na lang ng ibang tao o kaya may mga tao naman na gusto nila maging ganito ka and then you came up into a realization na teka lang, parang hindi na ako yun eh. Amen? Kaya nga po, mahalaga yung identity ng isang tao. At hindi mo pwedeng ituro ang ibang tao kay Jesus kung ikaw mismo ay hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Kung ano yung iyong magiging future, kung ano yung iyong pupuntahan, hindi ka pwedeng maging bulag na taga-akay o hindi ka pwedeng maging taga-akay kung ikaw mismo ay nalalabuan sa iyong sinusundan o pinananampalatayanan, mga kapatid. Now dito po sa gospel na ito,
malinaw na ina-admit ni John the Baptist na hindi siya ang Christ. Amen? Kung tutuusin, pwede niya nang i-claim yun eh. Pwede niya nang agawin yung title na yun, yung Christos, yung The Anointed Son. Kasi total, marami ng followers eh. Thousands of people are flocking them. Yung mga taong yon ay sumusunod na kay Juan. Marami na rin siyang mga nagiging alagad. At kahit nga mga religious people ay nagugulat sa dami ng mga taong nagpapabautismo kay Juan. Pero nung ang mga Pariseo po ay nagpadala po ng mga tao na tatanungin si Juan kung ikaw na ba yung Kristo na matagal na namin hinihintay, malinaw po ang isinagot ni John the Baptist, hindi ako. Hindi niya ako karapat-dapat magkalag ng kanyang tali sa kanyang panyapak. Amen po mga kapatid. So para ma-appreciate natin yung section na ito ng pahayag ni John the Baptist, mga kapatid ko kay Kristo, kailangan nating maunawaan yung kanyang testimonya about Jesus. Una, sabi niya, I am not the light. Hindi ako yung magbibigay ng liwanag, kundi ituturo ko kayo doon sa dumarating na taglay-taglay ang liwanag. So ano po ang kanyang purpose? He was sent to bear witness to the light. So naparoon siya para patotohanan ang tungkol sa liwanag. Amen, mga kapatid? So ito pong mga outline na ito pong mga puntong ito, mga kapatid ko kay Kristo, ang nagpapakilala sa kung ano ba yung ministry ni John. Hindi siya pwedeng mag-exceed. Hindi siya pwedeng sumobra sa kung ano lang yung purpose niya na dapat ay ipaghanda niya ng daraanan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid ko kay Kristo. So, si John the Baptist, kilala natin siya sa kanyang very unique outfit. Amen? Kung nakakapanood kayo ng Harry Potter, ako kasi di naman ako mahilig sa mga science fiction, yung mga Harry Potter na yan. Pero merong isang character doon, ewan ko ang pangalan niya, Hagler ba yun eh? Yung malaking mama na mahaba ang balbas, mga kapatid. So imagine niyo na lang yun, yung malaking mama na yun. Parang ganun din po si Juan Bautista. Mahaba ang balbas, at ang kanyang damit ay hindi naman yung fine linen o yung magandang tunic, mga kapatid. Ngunit gawa ito sa balahibo ng isang kamelyo o sa balat ng isang hayop, mga kapatid. At ang kanyang message ay hindi po user-friendly. Alam niyo yung user-friendly, yung parang masarap pakinggan. Ang kanya pong message na dala-dala, mga kapatid ko kay Kristo, ay mensahe po ng paghahanda. Na kung saan, pati yung mga religious people na naglalapitan sa kanya ay sinaway niya. At tinawag niya pa nga itong brood of vipers, mga kapatid. Kung ikaw ay mayroong isang mataas na estado sa lipunan at iginagalang ka ng mga tao, tapos itong isang mamang ito na mahaba ang balbas, na mukhang ermitanyo, hindi mo alam kung saan nanggaling, bigla kang tatawagin ulupong, syempre, very offensive ito, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Now, kung si John the Baptist po ay i-rate sa ating pong standard sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, pwede natin sabihin ng coordinator halimbawa na, brother, kailangan mo pang i-improve ang iyong public image. Amen? Nagsasalita ka tapos yung salita mo masakit. Hindi ka man lang nagkoko. Hindi ka man lang nagmano sa amin. Parang ganun ang dating, mga kapatid. Tapos hahayo ka, hindi ka nakabarong. Ang suot-suot mo ay ano ba yan? Parang taong grasa ka. Pero yung kanyang message, mga kapatid ko kay Kristo, ay undeniably very powerful. Bakit po? Sapagkat ang mga tao ay na-drive nito para pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Kaysa sa mga Pharisees na magaganda ang kanilang mga damit, ngunit yung mga tao ay parang mga patay na bata. Yung mga tao ay nandoon lang sila, nakastack up sila sa isang relihiyon na alam naman natin na wala silang pinatutunguhan, paikot-ikot lamang po sila. Amen, mga kapatid? Now, John the Baptist is very clear on his image na hindi siya
nandoon para i-please ang mga tao na makikinig sa kanya. Kung ayaw nyo sa message ko, bahala kayo sa buhay nyo. That's it. Mga kapatid ko kay Kristo. So to effectively point others to Jesus, we need to be clear on who we are not. Dapat alam natin na tinawag tayo ng Diyos para i-please siya, hindi para i-please yung mga tao sa paligid. Kasi sa ayaw nyo at sa gusto, may ma-offend at ma-offend kayo. Ito, natandaan ko sa talk ni Brother Gerald Olores dati. Okay lang kung may umayaw sa'yo. Kasi gano'n naman talaga. Magtaka ka kung lahat na lang gusto ka. Amen? Meron diyang mga 20 to 30% na aayawan ka talaga. Imposibleng ma-please mo lahat ng mga taong yun. Tama naman mga kapatid ko kay Kristo. Kasi kahit si John the Baptist, very powerful and very bold, napaka-genuine ng kanyang pangangaral, ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang mga sinasabi. Lalo na po si Herodias. Bakit? Si Herodias po ay tinatamaan ng kanyang pangangaral. Sapagkat may relasyon siya nung kapatid ng kanyang asawang si Philip, si Herod. Amen po mga kapatid? So dito mo mga kapatid ko kay Kristo, binabanggit ni John na hindi po siya si Kristo. Amen mga kapatid? So bakit gano'n na lang po kung linawin ni John the Baptist na hindi po siya yung Messiah na kanila pong hinihintay? For almost 400 years after po ni Malakay, wala na pong dumating na mga mensahe galing po sa propeta. At ang Jerusalem, ang buong province of Judea ay under na po ng Roman government noong time na yun. Sila po ay hindi na bansa. Sila po ay ginawa na lang province. Sila po ay ginawa na lang kabisera ng Rome, mga kapatid. Parang ginawa na lang silang, ang tawag nito, yung kagaya sa Hawaii, yung ginawa ng Amerika sa Hawaii. Yung nawala na sila ng identity. Colonize ko na kayo, pero hindi na kayo yung malayang bansa. Under na namin kayo. Parang ganun po ang nangyari sa Judea, sa buong region nila. Alam niyo naman po, ang mga Jewish people, ayaw nila na mayroong nag-go-govern sa kanila sapagkat sila po ay mayroong pagkakakilanlan na sa kanilang buong history, sila ay naging great sa lahat, mga kapatid. Pero ano po ang nangyari dahil sa kanilang katigasan ng ulo, iba't ibang malalakas na imperyo po ang dumurog halos sa kanila. Dumating ang Assyrian, after ng Assyrian, dumating ang Persian. After ng Persian Empire, dumating po ang Babylon. And after ng Babylon, eto na po ang Roman. Na talagang halos nagpahirap ng gusto sa kanila. Kaya po, yung liberation, yung paglaya, uhaw sila. Kaya, bago pa isilang si Jesus, marami nang nagpapakilalang Kristo. Marami nang nagpapakilalang tagapagligtas. But they all failed, mga kapatid. Yung mga isin na tinatawag, yung mga leftist na tinatawag, mga kapatid, after nilang mag-revolt sa Roman government, sila po ay minasakir sa ibabaw ng isang mataas na bundok ng Masada, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Kaya po, maraming mga scholar noon na nagsasabi, ito pong si John the Baptist ay kabilang sa mga tinatawag ng mga isin at mga leftist, pero walang pagpapatunay na gano'n nga siya. Talagang sadyang yung kanyang pangangaral ay matalim at talagang nakaka-open sa pandinig ng mga religious leaders, mga kapatid. Amen? So, ang personality po ni John is very puzzling. Yung, alam niyo, isang tao, mahirap siyang basahin. Amen? Yung, hindi mo siya nakakahalubilo ng madalas. Tapos, bigla siyang lalabas, magsisigaw siya. Ano ba naman ng taong ko? Noong una, tahimik. Ngayon, ang ingay pala. Amen, mga kapatid? Kasi si John the Baptist, anak siya ng isang pari. So, ang ina-expect nila, yamang pari ang iyong tatay na si Zacarias, dapat, kaano ka namin kabaro ka namin kasi yung tatay mo ay kasama namin sa templo na naglilingkod.
Pero mas pinili po ni John the Baptist na manirahan na po sa ilang. Bakit po? Because of corruption. Sa templo kasi ay laganap na ang corruption. Yung mga tao, hirap na hirap sila sa pagbibigay ng mga animal sacrifices. Bumibili sila ng mga alagang hayop sa labas ng templo. Kahit meron naman sila daladalang mga kambing, mga tupa, nakakatayin para pantakip sa kanilang kasalanan. Nire-reject po yan ng temple. Yung mga nagsusuri, kunyari, titignan yung alaga mong tupa, sasabihin nila, hindi pwede ito, may galis. Hindi na pwede ito kasi payat. Eh syempre ho, wala namang lasada noon eh. Wala namang lalamog. Natural yung hayop mo, dadalahin mo sa templo. Kunyari, taga-Taytay ka pa, tapos ang Jerusalem ay yung katedral. Siyempre, kahit mataba yun, pagdating nun dito, payat na yun, mga kapatid. Tapos may mga sugat na yun. Ang gagawin po ng mga sumusuri dyan na kasabwat sa templo, pipintasan nila yun. Kasi nga, dapat walang batik, walang kapintasan, walang sugat. I-reject nila yun. Eh, ikaw naman, nagpagod ka na. Tapos, traffic pa. Kailangan namang bumalik ka pa. Bibili ka na lang ng mga tindang suman sa labas. Para ihandog sa templo kasi yung taba, susunugin, yung taba ng hayop, susunugin, at yung karne, yun po ang kinakain ng mga naglilingkod sa templo. E ayaw po ni John the Baptist na mabahiran siya ng corruption kasi nga meron siyang isang misyon na dapat niyang pangatawanan. Yun nga po ang ihanda po ng daraanan ng ating Panginoon. Amen? So, yung kanyang message is unconventional eh. Yung pagdating kasi ng isang propeta sa Old Testament, actually hindi naman sila excited pag may nakikita silang propeta eh. Di kagaya sa atin ngayon na pag dumating ang isang preacher, ang isang pari, masaya tayo, minamanuhan natin. Ewan ko kung nandun kayo ng Webes sa December 7 sa Antipolo, si Archbishop Roberto Cruz Santos ba yun? Ayun, pagbaba niya sa stage, mga 1 oras bago nakarating doon sa kakainan. Sa dami ng nagpapapicture. Pag dumating ang preacher sa inyo, tinatanong niyo pa, Brad, kape? Ay, huwag na pala, high blood ka. Tubig, gusto mo ba? Pero alam niyo, sa panahon nila John the Baptist, sa panahon nila Elijah, inaayawan sila ng mga kings. Sabi ni King Ahab kay Elijah, ikaw na naman, puro sakit ng ulo ang dala mo sa akin. Puro kamalasan ang dala mo sa akin kasi nung huli silang nagkita na El Nino sila. Walang pumatak na ulan, miski hamog, wala sa kagagawan po ni Elias. Pag nakikita naman po ni Herodes, itong si John the Baptist na allergic din siya kasi wala nang ibang ginawa si John the Baptist kundi paringgan siya ng paringgan na yung kinakasama mo, asawa ng kapatid mo, hindi yan tama. Political leader ka pa man din. Nandito ka pa man din sa isang bayan na merong pinapahalagahan ang moralidad tapos kayo ng kalaguyo mo, lantaran pa kayo. Tapos yung anak niya pa parang walang utak. Sumayaw-sayaw lang, nag-tiktok lang, biglang ibibigay na yung kalahati ng kaharian. Diba? Nalasing si Herod eh. Sabi niya, nag-tiktok yung si Salome. Gumiling-giling, nagke-kending sa harapan ng hari, tsaka ng mga bisita. Natuwa naman yung hari. Sige, kahit anong hingin mo, kahit kalahati pa ng kingdom ko, ibibigay ko sa iyo. Ito namang dalagitang ito, parang walang sariling isip. Pwede namang humingi ng cellphone. Wala pa palang cellphone. Ang hiningi, nagtanong pa sa nanay, ano ba hihingin ko, nanay? Hingiin mo ang ulo ni Juan Bautista. Kaya po napugutan ng ulo si John the Baptist. Bakit po? Kasi ang message nila ay hindi convenient ng pakinggan, lalo na po sa mga tinatamaan. Di ba kahit naman minsan tayo, yung preacher, di yan namang kilala, parang feeling mo, inaapati ka. Ayoko talaga sa preacher na yan, nagpapakinig. Pero hindi ka naman kilala ng preacher, sa totoo lang. Amen? O kaya, bad trip ka kasi mukha lang ng asawa mo. Yung preacher na ito, pag nakikita ko, pinaalala ko, kaya inis ako dyan eh. Pero, kidding aside, mga kapatid ko kay Kristo,
Kaya ayaw po ng karamihan sa mga tao, sa mga propeta, kasi yung message na kanilang daladala ay hindi pleasing pakinggan. Amen? Bakit po? Kasi ang trabaho naman po talaga ng mga prophet, hindi para magbigay ng kaluguran at i-entertain yung mga taong makikinig sa kanila, kundi sabihin kahit pa brutal kung ano ang katotohanan. Kaysa pinupuri ka nga, pero puno-puno naman pala ng kasinungalingan. So John the Baptist was clear that he was not Elijah. Sabi ng mga nagtatanong sa kanya, hindi pala ikaw ang Kristo, ikaw ba si Elias? Kasi po ang sinasabi po ng Old Testament, lalo na po sa Book of Malachi, na bago dumating ang tagapagligtas, ay isusugo niyang muli ang kanyang lingkod na si Elias. Kaya ang napipicture ng mga tao, babalik uli si Elias. Pero sabi ni Elijah, sabi ni John the Baptist, hindi ako si Elijah. Kasi alam naman po natin na si Elijah hindi naman siya namatay, di ba po? Ano pong nangyari kay Elijah? Ano ang nangyari sa kanya? Siya ay sinundo ng tahuna. Karwahe, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Siya ay sinundo ng fiery chariot, mga kapatid, ng karwaheng apoy. Ngayon, sa Book of Malachi po, ang sinasabi po doon na bago dumating ang tagapagligtas, susuguin niyang muli ang kanyang lingkod na si Elias. That great terrible day of the Lord, God would send Elijah, the prophet, to restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Yun po ang sinasabi ng Malachi 4, verse 5. Pero hindi rin po claim ni John the Baptist na ako si Elias. Kung tutuusin, ang laking kumbaga si Elijah parang siya yung si Moses, si Abraham, si Elijah, si David, yan yung mga bayani ng kanilang lahi, mga kapatid. Pwede niyang i-claim na, oo nga, ako nga si Elijah buti tama yung hula niyo. Pero hindi. Kasi alam niya na hindi siya kagaya ni Elijah na susunduin ng karwahe. Siya ay mapupugutan ng ulo. Amen, mga kapatid ko kay Kristo. And then sabi rin po ng ating Panginoon na si John the Baptist ay walang ibang makahihigit na propeta sa kanya. Pero dininay din po iyan ni John the Baptist na hindi, kagaya lang din ako ng ordinaryong tao na sinugo ng Diyos. Hindi siya after sa title mga kapatid ko kay Kristo. So bakit niya po hindi kiniklaim yung mga ganoong title na ibinibigay sa kanya, mga kapatid? So unang-una, ayaw niyang magkaroon ng great expectation yung tao about his identity. Alam niyo ho, yun yung pag masyado nyo kasing hinayip ang inyong sarili sa ibang tao, mag-e-expect sila sa inyo ng mataas. Amen? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nung ako po ay na-assign ng province, ayokong ini-introduce ako ng MC na CDW graduate. Hindi naman sa kinakahiya ko yung school. Kaso ayoko ng mataas na expectation sa akin. Kasi baka sabihin yun na ba yung graduate ng Divine? Ayoko kasi ng mga ganun. Kaya mas maganda pa sabihin na lang na Brother Mark. Yun din kasi yung kagandahan ng mga kapatid. Yung pag hindi ka masyadong kilala ng mga tao, they will less expect something about you. Tama ba yung English ko? Di ba? Kaysa masyado ang maraming sinasabi about yourself, tapos nung humarap ka naman, parang wala ka rin naman palang pinagkaiba. Amen, mga kapatid? And then John denied that he was this literal Elijah. Kasi alam niya, hindi naman talaga siya si Elias, magkaiba sila. Pero, taglay-taglay niya yung espiritu meron kay Elijah. Kasi yung spirit na meron tayo, isa lang naman pinagmulan ang Diyos. Amen? So, ano po ba si Elijah? Si Elijah, matapang mangaral. Very powerful ang kanyang message. Pag sinabi niyang huwag umulan, hindi talaga umuulan.
Kahit hari ang kanyang kaharap, pag pinagsabihan niya si Jezebel, pag pinagsabihan niya si Ahab, wala siyang takot, wala siyang pakialam. At ganun na ganun din po si John the Baptist. Kahit sino ang masagasaan niya, basta yun yung totoo, sasabihin at sasabihin niya. Hindi siya nagko-compromise. Amen? Minsan, ito, sakit din, hindi ko naman nilalahat. Minsan sakit din ng mga preacher. Pag alam nilang matatamaan yung kanilang ninang, hindi na nila tinutuloy. Ay, ninang ko pala sa kasal to. Baka bawasan yung elbow ko eh. Mga ngaruling pa naman kami. Baka sa halip na 5,000, 50 na lang ibigay sa akin. Amen, mga kapatid. So si John, hindi siya after sa ganong image na nakagiliwan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Ang habol niya ay mabigyan ng kaluguran kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Bahala kayo kung ayaw nyo sa akin. Alangan namang i-please ko kayo tapos suwayin ko ang Diyos. Di ba ho, mga kapatid? Kasi tinan nyo, minsan ang pangit din ng pagpapalaki sa atin. Tinuruan tayo ng tinuruang mangupo, pumupo. Hindi tayo train, humindi. Kaya, kahit di mo gusto yung ginagawa mo, sige ka pa rin. Hindi ka tinuruang yung manindigan para sa iyong sarili kagustuhan. Diba? Nung maliit ka pa, tinuturuan ka magsalita. Nung sumasagot ka na, sinasampal ka na. Amen, diba? Lalo pa naman sa atin, ang pinaka sa atin ay submission. So minsan, na rin, pag wala rin sa katwiran, di ba? Kailangan maninindigan ka. Kasi kapag di ka nanindigan, wala. Lahat kayo papunta na doon sa ganoong dead end. Amen, mga kapatid. Eh minsan, hindi na-realize ng mga tao na iilan lang naman yung kumukontrol sa kanila na kung sila sana ay sama-samang mag-aaklas laban doon, naiilan lang pala yun, mga kapatid. Ganon din ang nangyari kay Elijah nung nagkaroon siya ng death threat against Queen Jezebel na sabi ni Jezebel sa kanya, kung ano yung ginawa mo sa mga propeta ko na minasakir mo, ganon din ang gagawin ko sa iyo. Natakot si Elijah eh. Natakot siya. Kasi bakit po? Akala niya siya na lang yung propeta ng Israel. Hindi niya alam, mayroon pang 40, hindi ako nagkakamali, 40 na nagtatago lang sa isang kuweba. Amen, mga kapatid? So, John the Baptist was clear that he was not the prophet. So, sabi ng mga nag-i-investigate, hindi pala ikaw ang Kristo, hindi naman din ikaw si Elias. Baka isa kang propeta. Sino ka ba doon? Si Jeremiah ka ba? Si Isaiah ka ba? Sino ka ba doon? Sabihin mo. Pero, sabi po ni John the Baptist, hindi rin ako propeta. Hindi ako yung ine-expect yung kung ano mang propeta. Amen? So, he wants to cut off all the misleading speculation about himself, mga kapatid. Amen po? Kasi may mga statement kasi na pwedeng mag-mislead doon sa mga tao at yung atensyon ay mapako kay Juan Bautista at mawala doon sa kasunod niyang mas dakila na darating. Amen po, mga kapatid. Parang nangyari ganito, may kasalan. Ang kinuha mong abay, napakagwapo. Dapat hindi ganun. Kunyari ako kay nasal ako, halimbawa. Dapat ang kukunin kong best man ko, hindi masyadong gwapo kaysa sa akin. Nagigets niyo ba yung point ko? Kasi kapag mas gwapo sa'yo, kanya sabihin ng mga bisita, gwapo naman ng abay, tapos nung pumasok ka na, parang mas bagay yung abay kaysa dun sa ikakasal. Parang mas bagay yung dun sa babae. Ganun din sa bride, yung huwag kang kukuha ng mas maganda sa'yo. Kasi dapat ang interpretation ng tao, kung yung abay maganda na, mas lalo dapat yung
kakasal. Ganun po yung gustong ipakita ni John the Baptist na huwag magkaroon ng misconception. Huwag sa akin nyo ipako ang inyong atensyon, kundi dito sa Kristo na kasunod ko, sapagkat mas makapangyarihan ito at mas dakila kisa sa akin. Amen? So to effectively point others to Jesus, we need to be clear on who we are, mga kapatid. So sino po ba si John the Baptist? Sabi niya po sa verse 23, atin pong balikan, sabi niya po dito, verse 23, sumagot si Juan ayon sa nasulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. I am the voice that cried on the wilderness. Ako yung tinig na yun. Amen po, mga kapatid. So, para ma-fulfill yung prophecy na yun ni Isaias, mga kapatid, kailangan niyang pangatawanan. Nanggaling siya sa wilderness, nanggaling siya sa ilang, at papasok ng Jerusalem, papasok ng kanyang bayan ng Judea, isinisigaw niya ngayon ang katotohanan. Prepare the way of the Lord. Tuwirin ang mga kalsada, patagin ang mga daang bako-bako, pero hindi siya nananawagan para sa DPWH siya. Hindi siya nananawagan para ayusin yung mga barok-barok na mga kalsada dyan, mga kapatid. Kundi, ang gustong ipaunawa ni John the Baptist ay yung mga puso ng mga tao na para may mapaglagyan sa inyo ang inyong tagapagligtas, yung puso ninyo, i-prepare ninyo. Amen, mga kapatid ko kay Kristo. Ang hari kasi nung unang panahon, bago siya dumating sa isang lugar, nagbibigay muna siya, nagsusugo muna siya ng kanyang lingkod na tagapagpauna. Ang tawag dyan yung forerunner. Ilan po yun? Hindi, isa lang yan, mga kapatid. Yung forerunner na yun, taga-una. At isa-survey niya yung dadaanan ng hari. Siyempre, kung lubak-lubak, kung may mga tawag na yung mga slope na parang tagilid, mga alanganin, para makapagbigay siya ng babala doon sa hari na paparating. Ngayon, kung yung kalsadang yun ay lubak, mga kapatid, ang gagawin po nila ay tatambakan yun para makadaan ng mapanatag yung hari. At hindi lang basta yung kalsada ang ipe-prepare, kundi yung mga taong sasalubong sa hari. Kailangan nilang iayos ang kanilang mga sarili. Hindi pwedeng dumating yung hari na ang babantot nila. Hindi pwedeng dumating yung hari na sa kanilang syudad, na sa kanilang town ay makalat or magulong. Maglinis sila, mga kapatid. So, ang pagdating po ng tagapagligtas, ang pagdating po ni Jesus sa kanilang buhay, kailangan po nilang paghandaan. Amen? Paano mo papapasukin ang Diyos sa iyong puso kung ang daming basura, ang daming kalat sa iyong pagkatao? Amen po, mga kapatid? So, the messenger didn't call attention to himself, but to the coming king. Amen? Ang ini-introduce niya as a forerunner ay yung hari na paparating, hindi siya. Kaya po, sa pagiging isang lingkod, make it sure na ang hinahanap pa rin ay si Lord, hindi tayo. Amen? Kasi may mga lugar na parang di sila makapagsimula kapag wala pa si sister ganito, wala pa si brother ganyan. Bakit wala pa si Lord doon? Diba? Wala pa yung pianista, wala pa yung preacher. May ganun gawain pag wala pa yung preacher, kahit alas 4 na, di sila magsisimula talaga. Hanggang di nila nakikita yung anino mo. Amen? Kaya po, mahalaga po na yung introduction natin palagi, although ginagamit tayo ng Diyos, mga kapatid, lagi natin i-turn over yung paningin nila sa ating Panginoon. Alam niyo, mga sister, nagkaroon man tayo ng malalim na relasyon. Malalim na, ibang relasyon yata yun. Malalim na samahan. Pero dahil ako po ay nilagay na ng Lord sa ganitong area, sa ganitong lugar, pwede pa rin naman tayong
magkabatian, magkausap, pero hindi na po yung kagaya ng dati. Parang ganun yung, kasi ito ang mahirap yung ma-attach sa'yo yung tao. Amen? Kaya tuloy kapag ibang preacher ang darating, parang hindi ganun ka-welcome. Diba? Ay, si brother, kaya ako pag tinatanong niyo, lagi ko sinasabi, mas gwapo kay Piolo Pascual ang darating. Amen. Kasi ako, ganun din ako dati nung may gawain sa amin. Kasi nanay ko ay coordinator. Meron din akong mataas na standard. Kala ko naman, ang galing-galing ko rin eh. Diba? Parang pag may mga kasamahan ako na parang sa panlasa ko parang hindi ganun kagalingan. Parang iba rin yung ko, yung treatment ko. Eh, paglipas ng panahon, hindi pala dapat yan. Kasi kahit sino pa ang ipadala dyan, gagamitin ni Lord yun. Diba po? Alala ko nga eh. Meron akong isang kasamahan na most likely, hindi siya gusto ng gawain, ng mga gawain. Most of the time. Parang lagi siyang may feedback, parang gano'n. And then, there was a time na assign siya sa amin. Sabi ng nanay ko, ibibidyo pa ba natin to? May parang ganyan. Sabi ko, sige na, i-video mo na. Eh kasi, parang ang ibig sabihin ng nanay ko, parang wala namang sense yung sasabihin. Parang gano'n, parang puro kwento lang, puro ganyan lang. Sabi ko, yaman, i-video mo na. Kung hindi ka man matuwa, may ibang matutuwa dyan. Hindi, eto na nga. So, kung ano yung ina-expect ng nanay ko, yun nga yun ang nangyari. Pero, kinabukasan, hindi may tindahan kami. May isang brother doon na umaten yung gabi. Sabi niya, Sister, sino ba yung preacher na na-assign kagabi? Para akala niya, magre-reklamo. Parang alam na ng nanay ko, naku, ito na ako yung magre-reklamo. Sino ba yung preacher kagabi? Bakit po? Kasi dapat ang mga pinapadala, akala niya negative. Kasi dapat ang mga pinapadala, yung ganun. Natuwa siya, yung nagustuhan niya yung style ng brother na yun, na more on kwento. Ayaw niya nung masyadong theological, ayaw niya nung masyadong maraming verse. Sabi niya, dapat ganun yung yung kwela. Ganun daw, yung kengkoy daw magsalita. Kaya yung nanay ko nagulat siya, talaga? Kasi ang ina-expect niya parang hindi nasiyahan eh. Pero kita niyo, yung ganung tao, meron pa rin na-bless. O, di ba po? Kasi alam ng Diyos kung bakit yung taong yun ang ipinapadala niya sa time na yun. Hindi man para sa iyo, pero para sa ibang kasama. Amen? Meron nga pong isang sister, nag-akay siya ng kanyang kapitbahay. Itong kapitbahay niya na ito, ang tagal niya nang inaakay. Nakailang akay na siya, laging ang daming dahilan. Eh, nangihinayan siya, ang gagaling ng mga preacher na pinapadala. Tapos, isang beses, sumama. Eto na, biglang yung preacher na dumating, hindi niya rin gusto. Nagbasa na po ng verse sa Bible. Parting, hindi ko matandaan, basta ang binasa niya, every name, sasabihin niya kung kailan namatay. Kunyari, si Adan, ganitong edad namatay. Si Abraham, ganitong edad. Puro ganun yung verse. Sabi niya, ano ba naman yan? Ang dami-daming magagandang verse sa Bible. Puro edad at kung kailan namatay ang binabanggit. Alam niyo, yung sister na kanyang akay, na pala siya, na-struck pala sa ganun. At ang sabi ng sister, alam mo sister, buti na lang sumama ako sa iyo. Bakit po? Kasi kung sila David, kung sila Abraham, sila Adan, nabuhay ng mga 1,000 years, 700 years, sila Noah, nabuhay ng mga 800 years, and yet namatay. Nagkaroon siya ng realization na paano pa kaya ako na mamamatay dito pagkatapos ay hindi ako nakakilala sa Panginoon. Ano, kinatagpo pa rin yung kanyang pangangailangan. Amen? Kaya, kung ano man po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon, gampanan po natin. Huwag po natin i-compromise at huwag po natin
kung anong identity ibinigay sa'yo ng Lord, huwag mong baguhin just for the sake na magustuhan ka ng ibang tao. Amen? Amen. And then John the Baptist saw himself as one who baptized and teach the people to repent. Sabi niya, ako, nagbabautismo lang ako sa tubig as a form of cleansing. Pero yung kasunod ko, yung bautismo na kanyang gagawin ay sa pamamagitan ng apoy. Kasi sa Israel, ang tubig talaga, ang purpose niya, hindi naman talaga para inumin, kundi panghugas ng kamay. For ceremonial cleansing purpose. Ang talagang kanilang iniinom ay wine. Amen, mga kapatid? Kaya sabi niya, ako, binabautismohan ko lang kayo as a fruit o bilang tanda na pinagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Hindi ko kayo binabautismohan para malinisan kayo kasi tubig lang yan. Binabaptize ko kayo kasi ipinapakita nyo yung tanda na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pero, yung darating na kasunod ko, mas matinding bautismo ang kanyang gagamitin o kanyang gagawin sa pamamagitan ng apoy. Amen? Alam niyo ba na, kunyari, sa pagkain, halimbawa, nagluto ka ng baboy, hinugasan mo. So pag tinignan mo yung karne ng baboy, parang maputi, di ba? Okay na yun, malinis na yun, ihahain ko na. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kailangan mo siyang pakuluan. Bakit po? Kailangan mo siyang idamong sa apoy. Kailangan mo siyang iihaw sa mainit na baga. Kasi bakit po? Pag tinignan mo siya sa microscope, meron siyang mga bakterya na taglay-taglay sa kanyang karne na hindi kayang linisin ng ordinaryong tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy, ng mataas na degree, ng init, mga kapatid. At ganoon din po sa pagbabautismo, na oo, lumalapit kayong mga lahi ng mga ulupong para ipakita nyo magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, pero yung mga pride ninyo, yung mga kataasan ng inyong kalooban, ang Holy Spirit lang, ang apoy lang ang talagang makapaglilinis at makakapagtanggal niyan sa inyong mga pagkatao. Amen, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, unang-una, ang baptism na ito, mga kapatid ko kay Kristo, na itinuturo po o ginagawa po ni John the Baptist is just a preparation para sa isang mas matinding pagbabaptize na gagamitin o gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. Amen? So, ganoon naman po talaga sa Bible eh. May mga symbolic preference ang mga propeta na ginagamit. So, halimbawa, sa panahon po ni Ezekiel, yung mga basag na palayok, ipinapakita nun yung mga nagkalat na mga abo, yung mga nagkalat na kalansay, ipinapakita nun yung broken relationship ng Israel sa Diyos. Amen? And then, tinawag niya ang hangin at biglang umihip at yung mga kalansay na yon ay tinubuan ng mga litid ng mga laman, ngunit wala pa rin buhay. Pero nung ito po ay hingahan, ibinigay ng Diyos yung kanyang ruwa, nagkaroon ng buhay ang mga kalansay na ito dati na meron na ngayong laman. At sila ay naging bumangon at naging isang malakas na hukbo. So lahat po yan, mga kapatid ko kay Kristo, merong sinisimbolize. At ito rin po si John the Baptist, yung tubig ang kanyang daladala bilang simbolismo ng kanyang pagbabautismo. Amen? And then panghuli, John the Baptist saw himself as a lowly slave of Jesus. Nung lumapit ang Panginoon para magpabautismo sa kanya, sabi niya, naku, ako pa nga ang dapat mong bautismohan. Pero sabi ng Panginoon, gawin natin ito kasi ito yung nararapat para matupad kung ano yung hinuhula at sinasabi ng prophecy. And then paano inintroduce ni John ang kanyang sarili? Kahit ako, hindi ako karapat-dapat magtirintas o magkalag man lang ng kanyang tali sa kanyang sandalyas o sa kanyang panyapa. Alam niyo kasi, sa Israel, yung trabahong ganyan na taga-kalag ka ng sintas ng iyong amo, napakababang trabaho na po yun. Kaya hindi rin po yan ina-allowed ng
ng master na gawin ng kanyang slave kasi sobrang baba na nun. Pero sabi ni John the Baptist, kahit nga magkalag ng kanyang panya pa, hindi ako karapat-dapat, mas mababa pa siya. Amen? Kaya po, si John the Baptist, although isang matapang na mahangaral, isang taong walang preno ang bibig, pero kung titignan mo yung kanyang humility, yung kanyang humbleness, pagdating po sa harapan ng Diyos, kitang-kita pa rin. Bakit po? Wala siyang bahid ng kagustuhan na mas maging angat kaysa sa kanyang pinsan. Kasi pinsan niya po yan, si Jesus. Mas matanda lang siya ng ilang buwan. Amen po, mga kapatid. At nung nagpakilala na po ang Panginoon, yung tinig na narinig nila habang binabautismo ng Panginoon, hindi niya rin alam na si Jesus pala yung kanyang tinutukoy. Doon lang nung kinonfirm ng Holy Spirit na mayroong tinig na nagsalita mula sa langit. Amen po? So to point people to Christ, we need to join John in his esteeming humility, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi para i-impress ang ating sarili, kundi lahat ng kaluguran ay ibalik natin palagi sa Diyos. Amen? Pag may na-bless sa iyong kanta, Sister A, Sister Emmy, ang ganda ng tandem ninyo sa pagkanta, ang sasagot nila, Glory to God. Glory to Christ Jesus. Brother, na-touch ako sa talk mo. Ang sasagot ng preacher, syempre naman, pinag-aralan ko yan. Hindi gano'n, kapatid. Glory to God, sister, ginamit tayo ng Panginoon. Kasi, very dangerous yung yung i-claim mo yung mga papuri na yan na para sa Diyos. Amen po. Kahit nga yung prayer na, yung sa'yo, ibinabalik lahat ng papuri. Parang minsan nag-iisip din ako kasi hindi mo naman kinukuha ba't mo ibinabalik mga kapatid? No? So, lahat po ng pagpaparangal, lahat po ng pagpapasalamat ay laging para sa Panginoon. Amen po. So, maging kagaya po tayo ni John the Baptist na malalaman mo na legit siyang alagad o legit siyang lingkod ng Diyos, sugo ng Diyos. Kasi hindi niya habol yung publicity. Amen? Hindi niya habol na kalugdan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Ang habol niya, ang tao ay maihanda ang kanilang mga sarili sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen? Tayo pa ay magsitayo at minsan pa, anyayahan natin na Panginoon upang linisin ang laman ng ating mga puso. Narito ang puso ko, naghihintay sa iyo, naghahangad Panginoon ng paglilinis. Nakapela na? Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Ang puso ko naghihintay sa iyo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahanap ng pangunahan mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulit ng pusong ito, ibig nito'y luhadkain, hanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghanap ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon.
Ibig ito'y luhat daig, hangin sa'yo lamang inihangin. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, hindi ito'y luhat daig, hangin sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Salamat, Ama, sa mensaheng aming napakinggan sa hapon ito. Turuan niyo kami palagi, Panginoon, na ituon ang aming atensyon sa iyo. At kung may mga tao man na bumibilib sa amin, ang papurit parangal ay palaging sa iyo lamang, Panginoon. At turuan niyo kami na ang kanilang mga paghanga sa amin ay maibalik namin o maituon palagi, ma-point out palagi namin sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi mo rin naman kami inanoint, hindi mo rin naman kami tinawag, ay sino ba naman kami? Kagaya po ni John the Baptist, maraming mga humahanga sa kanya, maraming mga title ang ibinibigay sa kanya, ngunit ang lahat ng yan ay kanyang nireject sapagkat alam niya kung sino siya. Isa lamang siyang humble servant na hindi niya karapat-dapat magkalag ng panyapak ng kanyang Panginoon. Kaya Panginoon, sino ba naman kami na nabigyan mo ng opportunity sa gawain ito, Panginoon. Ipinagpapasalamat namin, Lord, na nagagamit niyo po ang aming mga buhay. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, na sa dakong lugar na ito, kami ay nabigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo sa lugar ng tanan. Dalangin namin, Panginoon, na mas lalo pa namin ipahayag, maitaas, at mapapurihan ang pangalan ng Yahweh El Shaddai sa dakong lugar na ito. Patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, ang mga lingkod mong hinirang sa lugar na ito, simula sa core group, sa mga members, sa mga awit mong hinirang at sa manunugtog na inyo pong hinirang sa lugar na ito. Pati na po ang inyong mga tinawag na mga attendees, mga supporters sa lugar na ito, patuloy na pagpalain po ang kanilang mga buhay. Ganyan po, Panginoon, ang mga sumusuporta sa gawain ito, mga taga-ICP, i-bless din po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At Ama, kung paano niyo po kami pinagpala sa buong taon, inaasahan po namin at hinihiling, Panginoon, na sa susunod na taon, mas lalo niyo pa po kaming pagpalain, Panginoon. Physically, financially, and spiritually, Panginoon, mas magkaroon kami ng malalim na pagkakakilala at relationship sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo mag-give thanks, ito na po ang last na prayer meeting po natin for the year 2023. At ang sunod po ay sa January na po. Yan lang po, mga kapatid. Let us all give thanks with a grateful heart. Because it's